Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. No Contact Apprehension Policy, muling ipatutupad ng MMDA sa Lunes. Yan ang MBC TV Network News ni Dustin Bayo. Nakatakda na sa Lunes ang muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga kalsada yan ng Kamaynilaan. Ito ang kinumpirma ni MMDA Chairman Roman Duartes sa panayam nito sa DZRH kasunod ng partial lifting ng Temporary Restraining Order o TRO na inisyu ng Supreme Court para sa NCAP na tanging sa Metro Manila pa lamang may papatupad. Matatandaan noong nakarang linggo na gaya ng urgent motion ng MMDA sa Korte Suprema upang ipabawi ang TRO ng NCAP ng planong makatulong na makabawas sa magiging bigat ang daloy ng trapiko kung magsisimula ng rehabilitasyon sa EDSA at dahil na rin sa bagong guidelines para sa paghuli gamit ito. Kailangan po namin yung NCAP dahil po kung physically mag-a-apprehend kami ng lahat ng violations dyan sa EDSA, makakadagdag pa po yan sa pagsisikip ng daloy ng traffic. Imagine niyo paparahin yan. Minsan may pagkakalo, i-issuean ng ticket. Minsan, alam naman po natin, hindi naiiwasan yan or may mga instances na mag-bribe or magsusuhol, so magne-negotiate ng amount. Nakakabagal po yan sa daloy ng traffic. Sa ilalim kasi ng NCAP, may kakayanang manghuli ang otoridad ng mga pasaway sa kalsada gamit ang mga CCTV, digital camera, at iba pang device na kaya makakuha ng video at image ng mga traffic violators. Ayon sa ipinasang motion ng MMDA, nasa 833,097 na traffic violation ang naitala simula nung inisyo ang TRO ng NCAP, kung saan nitong Marso ay nakapagtala ito ng 12,566 na violations. Samantala sa pag-iikot ang DZRH silang kalsada ng Metro Manila, ay hati naman ang opinyon ng mga driver sa naturang pagbawi ng TRO. Bakit ang masaklap lang kung rider sa papunta kang Maynila? Alam mo bakit? Maynila kasi mga stoplight nila, wala kasi sa hulog yun. Pabor ako kasi maraming madidisiplina ng mga motorista. Kung ano, wala pa akong masasabi dyan kasi yun ang nagustuhan nila. Kung ano, yun talagang malusunod. Pero para sa aming mga driver, nahirap din po talaga. Oo, di kaya. At ang magagawa, yan ang patakaran nila eh. Kasi sa dami ng mga motor ngayon na nakamote. Ang daming ang daming nangyayari kasi puro sila yung pasaway dito sa EDSA, lalo na sa EDSA talaga. Magugunita noong 2022, naglabas ng TRO ang Supreme Court para sa pagpapatupad ng NCAP na mag-aay ng petisyon ng ilang transport groups upang patigilin ito dahil sa ilang issue na pagpapatupad sa ilang lokal na pamahalaan. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayo ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, paghahanap ng bagong ombudsman, sinimulan na ng JBC. Binuksan na ng Judicial and Bar Council ang aplikasyon at rekomendasyon para sa susunod na ombudsman. Kasunod ito sa pagre-retiro na ni Ombudsman Samuel Martires sa July 27, tatanggap ang JBC ng aplikasyon at rekomendasyon ng hanggang July 4. Ang mga requirement ay dapat isumite sa JBC online registration at application system. Nakasaad sa konstitusyon na ang ombudsman ay dapat mayroong 10 taon o higit pa, naging judge o nagpa-practice ng law sa bansa. Magsisilbi ang ombudsman ng 7 taon, na termino ng walang reappointment. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 4 PM edition.